Momshies, Mommy Rafi here with the Graces. Hello, mga Momshies! Yes, today, it will be a very normal day for us. So, back to work na si Baba, si Firas. Yes. Okay, so today, it's a very normal day. And back to work na si Firas. Ito yung pang-apat na araw na pumanaw ni si Peta. And yesterday, yun yung last day na umattend sila sa Jamaica, yung lugar kung saan pwedeng makiramay yung ibang mga tao na hindi nakarating nung gabi bago ilibing ng Peta dyan. So, samahan niyo kasi since regular din naman na back to gawaing bahay na tayo. Back to mommy duties na. Yan, naglaban na ako ng mga damit pinura kasi maaraw naman, pero napakalamig pa rin. Kaya ang kapal pa rin ng damit namin. Not to mention na hindi pa, malayo-layo pa raw ang winter. But this time, malamig na. Napakalamig na. At since maganda ang araw, ayan, magsampay tayo. At meron nga pala akong gustong i-share sa comment ni Kervin Earl Cuesca. Nagtanong siya doon, share ko naman daw kung ano yung mga naging struggles nung dumating kami dito. Ayun. Ano nga ba, sis? So, unang-una, ang naging struggle ko talaga dito nung dumating kami is language. Ang laki ng difference ng language. Hindi ako makapag-communicate sa kanila ng mabuti. It's very few people na merong knowledge sa English. Kaya sobrang nahirapan ako. So, paunti-unti naman. Ngayon medyo, pero hindi pa rin ako ganun ka-confident na makipag-usap in Arabic. Sometimes, meron ako mga words na naiintindihan sa kanila. So, akala na yung utak ko mag-calculate kung ano yung gusto nila sabihin, di ba? So, ganun yung struggle ko hanggang ngayon. And, sinura, ganun na, the same thing. But, most of the time now, sinura kasi, madaling turuan. So, sa ngayon, madali siyang turuan talaga. Na-adapt niya ang Arabic language. Kilala niya kung sino yung hindi marunong mag-English. Ang gagawin niya, talagang kakausapin niya ng Arabic. Pipilitin niya kausapin ng Arabic. Kaya natutuwa sila kay Nura kasi talagang smart nga daw. Napaka-smart. Ito yung mga damit na nilalaba ko po mga long sleeve na. Kasi dinodoble ko yung mga suot ni Nurang panglamig. Dahil na hindi kami sanay pa. Tsaka kagabi nahirapan siyang huminga dahil barado yung ilong niya. Nakatulog siya sa papa niya. Naglalaro lang siya. Tapos yumakap siya sa papa niya kagabi yumakap lang siya sa papa niya kagabi. At yun, doon na, nakatulog na siya ng ganun. Napagod. Kaya siguro masama rin ang pakiramdam niya kagabi, kaya maaga-aga rin siya nakatulog. Tapos, maaga-aga rin siya nakatulog. Pero awa ng Diyos, may umaga wala naman. Kasi pinag-check ko yung temperature niya kagabi. Medyo umiinit siya. Binabalot ako siya ng blanket, ayaw niya. Eh, hindi na siya makahinga. Kaya sabi ko, kailangan siyang balutan ng blanket kasi sobrang lamig. Kagabi, I think it's 4 degrees dito. Kaya, nahirapan siyang huminga sa ilong. Talagang mayat-maya akong gising dahil nga tinitignan ko rin siya. Kasi yun ang superpowers natin mga mami, no? Talagang napakatatag natin sa puyatan.
Kaya hanggat maaari, kung may time na makatulog ang mga bata sa hapon, sabayan niyo na. Pero napaka-imposible kasi ang daming ginagawa sa bahay, di ba? Kahit sabihin mong pa-isa-isa magagawa mo siya, still na, ang pakahirap pa rin humanap ng time para umigil. Kasi pagka humiga ka na, bigla kang may maiisip na, ay, kailangan mo pa palang tapusin to, ay, kailangan mo pa palang gawin to, babangon ka ulit, gagawin mo pa rin. Diba? Ganun yung tayo mga mother dear. Yes. Hindi tayo natitigil sa mga gawain. At ayun na nga, back to our topic. So, back to our topic. Ayun. So, yun yung first struggle ko, yung communication. And, pangalawa, na-culture shock ako. Na-culture shock ako dito pagdating dito sa mga tao sa village. Kasi, nung dumating kami dito, hindi maubos-ubos ang bisita. Siguro, more than 1 week na talagang araw-araw may dumadating na tao dito sa bahay. Yung pagod na ako gumawa ng kape at ng tsaa. Pero dire-diretso pa rin yung mga tao. Yun. Dito pala, pagka bago ka sa lugar, pagka may bago sa lugar, sa bahay mo, talagang mayat-maya ang dalaw ng tao. So, nung dumating kami dito, wala akong alam-alam na ganun. Although, sinabihan na ako ng Piraso pag dumating ka sa Lebanon, you will see kung gaano yung kawarm yung pag-welcome ng mga tao. Hindi mo na sila kailangan imbitahin. Sila mismo pupunta sa'yo para makita ka. Para kamustahin ka. And true, it's true. Nung dumating kami, alam mo, pangatlong araw, umiiyak na ako sa kanya kasi wala akong pahinga. Alam mo yun, nanghihina na ako na hindi ko maipakita na pagod ako dun sa mga tao. Kasi really, na-appreciate ko yung gusto nila akong makita. Pero sabi ko sa kanya, baka po pwedeng magpahinga naman kahit isang araw na walang bisita. Pero sabi niya, kung po pwede ko lang gawin bakit hindi? Alam ko na pagod ka na, pero tiisin na natin. Konting araw na lang, sabi niya. Alam kong pagod ka na. Saka yun nga kasi diba, hindi ko sila naiintindihan. Karamihan talaga dito sa village. Walang English. No English at all. So I'm forced to speak. Mostly I understand, may mga words ako naiintindihan. Pero how should I deliver it? Hindi pa ganun. Hindi ako confident na makipag-usap sa kanila. There's no more white baby. Yes, only one more. Yun nga ang sabi ni Firas. Pagka mostly dadalaw si Yusuf. When you finish this, Yung dadalaw, may mga dadalaw sa'yo. it's the big one. Ayan. Yung mga bigla ang dalaw ba? Madalas daw ganoon. Pero sabi ko sa kanya, pwede naman siguro hindi. This is white. Okay. This is white. Red. Kaya sabi naman niya, it's your house.
once everything is done, tong time na to na nakilala ka na nila, na-meet ka na nila, kung gusto mong wag magbukas ng pinto, okay lang. It's your house, it's your time, they should respect it, sabi niya. So, minsan ganun naman, kasi kami ni Nana, talaga pinapatulog ko pa siya ng hapon. Kasi, napaka-active niya. Pinapahinga ko siya talaga. Sinanay ko siya ng matulog pa ng hapon. At her age, ayan, yun ang ginagawa ko sa kanya. And yun na nga. Pinaglaruan niya ng mga sisi. So, yun yung second na struggle. The culture shock. Ayan. And ayun na nga mga moms. Yung third, meron pa bang third? Yung third naman, pagkain. Yan. Sa pagkain, hindi naman eh. Pero kay Nura, yes, doon ako nag-struggle sa pagpili ng pagkain niya. Most of the time, gusto ni Nura mag-rice. Rice talaga, tsaka pandesal. Walang pandesal dito, pero meron silang mga parang bread rolls na mahahaba. Sa atin, ginagamit siya para sa hotdog sandwich eh. Pero sa kanila, yung soft talaga. Ito pala, meron pala ako. Ayan, yung ganito. Para siyang monay na mahahaba. Ayan. Ito ngayon ang pinapakain ko sa kanya. Pagka gusto niya ng tinapay, yan. Tsaka palaman, cheese, or minsan condensed milk, and minsan yung chocolate spread, ayan. Pagka good siya for sweets, ayan. Napaka-dry na ng napaka-dry ng aking kamay dahil kakahugas at sobrang lamig. Kahit mag-lotion ako, kahit mag-cream ako sa kamay, talagang hindi pa ako nakaka-adapt sa lamig. Kaya ganyan, napaka-dry. Babalat. At habang naglalaba ako, meron din ako ginagawa dito sa kusina at the same time. So, struggle sa trabahong bahay. Yeah, Mama, what is it? Ayan. Sa kanya pa lang. Yung naiwan na kaming dalawa dito, ayan, she will try to play with her own toys. Pinapabayaan ko lang naman kasi that's how kids do. Pagka talaga meron kang ganitong bata, hindi mo maiiwasan na talagang ang bahay mo is magulo, di ba? Yung time to time naman, kailangan mo maglinis. So, everyday yan ang ginagawa ko dito. Hindi naman ang buong bahay, but every time na magkakalat si Nura, kailangan kong sinupin lahat after. Lalo na pagka paparating na si Firas. Sometimes, nagtanong siya sa akin kung ano daw bang ginagawa ko dito sa bahay. Kasi para daw, tinatanong niya. Parang yung pagkakatanong niya, sarcastic. So, para ako nabuwisit. Sabi kong ganun sa kanya, never ask me what I'm doing here. Kasi parang, sabi niya, bakit lagi kang pagod? Pag dumarating siya, bakit lagi kang pagod? Tapos sa gabi, para daw akong laging wala ng gana, na, parang yung pagod nga. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong makita kung anong ginagawa ko dito sa bahay, lahat ng corner lagyan mo ng CCTV. Sabi ko, pagka may ganyan kang bata, you will never stop working. At kahit siguro mag-isa lang ako dito sa bahay, sa laki nitong bahay mo, hindi ako matatapos kakalinis. Kahit ba sabihin mong i-schedule mo, itong araw na to, itong kwarto na to, lilinisin mo, itong araw na to. Dahil at the end of even after the weekends, another set of week para na naman linisin ko yung mga kwarto na yun. Sabi ko sa kanya, there's no way that I will stop. And most of the time, sabi kong ganun, ang anak mo gusto kumain. Hindi mo man nakikita na tumataba siya or something kasi kumakain talaga siya.
So, iniisip ko pa kung ano yung mga gusto ko pakain sa kanya. Tapos siya, pagdating niya, kailangan makapag-isip ako ng madaling lutuin. Yung mga madadaling dish ba, di ba? So, yun. Meron mga ingredients na talagang wala dito na from Philippines. Kagaya ng toyo. Yung toyo kasi natin sa malinamnam eh. Pero nung last time na bumili kami ng toyo, kasi naubusan na ako, yung dala-dala ko naubos na. Ibang klaseng, ibang brand. Nahirapan akong i-adjust yung lasa ng adobo. Kasi iba na yung lasa ng toyo. Iba na yung lasa ng soy sauce. So, yun. Kaya malapit na matapos yung isa kong concept. Nagsasalang ulit ako after. Since maaraw, okay gumamit ng kuryente, ang solar ang gumagamit, nakasaksak ang aking fridge at ang washing machine. Mamaya, magsasaing na ako kasi gusto kong pakainin si Firas ng, ay hindi, huwag pala. Bukas na lang ako magsasaing kasi nagagawa ako ng tapa. Since ilang araw lang ganang kumain si Firas, magtatapa ako ngayon para makakain siya, makabawi-bawi siya ng kain. And, so, Kervin Earl Puesca, that is the struggle that I've experienced nung dumating kami dito. Sa mga in-laws, wala akong masabi sa kanila kasi napakabait nila lahat. Sobrang, hindi ko naramdaman wala akong naramdaman na hindi sila malapit sa akin. Mabait sila, napakabait nila, lalo na si Mama Dad. Sabi niya, kasi nung dumating kami dito, ayaw kong galawin yung mga gamit niya. So, nung dumating kami dito, alam nila na nagginiginaw ako, malamig yung panahon, alam nila hindi ako sanay. Si Mama Dad, kumuha ng mga damit niya dun sa cabinet niya, yung naka-separate na room nila. Kumuha siya ng mga gamit, na damit, tapos pati si Mimo and si Maya, lahat sila yung si Mimo, yun yung bunso kapatid ni Firas, si Maya, yun yung sumunod sa kanya. Meron silang mga damit, mga jacket na dala-dala para sa akin. Tapos sabi ni Mama Dad nun, itong bahay na to sa'yo to, so kahit na anong, kung ano yung mga meron dito, it's your choice, kung anong gagawin mo. If you don't like it, you throw it. If you think you can use it, keep it. It's for you. Kahit itong mga gamit ko dito, itong mga sinama niya ako doon sa kwarto niya. Itong cabinet na to, kung meron kang gusto dito, sabi niya ganun, take it. It will be yours. It's for you. Kahit yung mga sapatos niya, mga sapatos niya na, yung mga heels, ay Diyos ko po, sabi ko ganun, Barbie girl, talagang girl na girl ang Mama Dad, sobra. Kung makikita yung mga previous video, di ba, napaka-elegante ni Mama pagka lalong-lalo na lumalabas. Alam mo, nakaka-inspire yung feature ni Mama pagdating sa get up, as in, babaeng babae siya. Kasi, kinukwento ni Firas before pag lumalabas kami, hindi ako nag-heels, hindi ako nag-skirt, hindi. Yan yung typical na t-shirt or pants or something nice naman na rubber shoes. Yun yung madalas na laging suot ko. Kasi nga sabi ko, in Dubai, kasi pag lumalabas kami, hindi naman sa walang magandang lugar, but we choose to go to a places na mag-enjoy ka in nature. Kaya yun ang sabi ko sa kanya. Hindi ako palalabas ng mamahaling restaurant or something. So yun. And then yun talagang as in yun lang. Sa ngayon talaga medyo nag-struggle pa rin ako sa language. Hopefully ma-cover ko pa rin. Diba? Hindi naman tayo ganun katalino or hindi naman tayo computer na basta type it and save it. You can use it all the time. Diba? Parang sa dami rin ng iniisip mo, minsan nakakalimutan mo rin. And pag dumarating kasi si Firas dito, English ang usapan namin eh. Kaya hindi rin ako ganun basta-basta hindi na ako basta-basta ganun nakakapag
practice, 'di ba? And gustuhin ko man dumalaw sa mga bahay-bahay ng mga kamag-anak ni Baba. Sa dami ng gawain dito sa bahay, napaka-limited ng oras. So, let's see. Kagaya niyan, ngayon inaantok na ako, pero may mga gawain pa rin kasi nga sa aga ng gising ni Nura. At saka hindi rin ako gaano nakatulog dahil pinapakiramdaman ko nga siya at hindi nakakahinga dahil barado ang ilong tapos parang may mainit-init siya kanina. Kaya ayun. Teka lang, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Tingnan natin si Nora. Yes, baby, what you are doing now? Oh, yan, di ba? Ang sala ko. Kanyang ginugulo. Eto dito kami pagkahapon. Dahil binubuksan ko itong fire sa hapon na sobrang lamig na dito pagkahapon. Yan. Nura. Ayun, okay naman siya dyan. So, matatapos na rin naman ako kahit paano dito sa kitchen. After nito, pakakainin ko na siya kasi nakapagluto naman ako ng adobo kahapon. So, iinitin ko na lang siya. Pati rice, meron na din. At later, gagawa naman ako ng pagkain ni Firas, di ba? So, yun. Ayan, katabi yung table ko, ang gulo. Kasi nga, nabasa ni Nura, tapos merong sweets na tumapon din. Kaya, tanggalin ko muna yung cover. Sama ko na rin sila bahin. And so, yes. And today, ito muna yung quick update sa ganap dito sa buhay namin dito sa Lebanon. Dire-diretso pa rin ng mga ang pagsabog na naririnig namin, lalo na sa gabi. So, later on, kasi sa nangyari, hindi kami nakakapag-usap ni Firas. Hindi ko muna siya tinatanong kung anong mga ganap na ba dun sa may bandang south, kung merong bagong news or something. But, dun sa last na balita na sinabi niya sa akin, merong hospital sa Beirut na damage dahil sa pagsabog. Kaya ang mga citizen, mga regular citizen ng Lebanon is having enough na with this kind of war. Kasi nga naman, we want peace, but yet nadadamay sila dun sa kaguluhan na dala nung grupong H. Nadadamay ang mga tao na gusto lang naman is mabuhay ng maayos. And yes, we're trying to give you a quick update with what is going on, what is happening now, and what is the perspective of the other people, of Lebanese citizen. Thank you so much, everyone, and please take care. God bless you all. If you please give me a like on this video, if you'll subscribe to our channel as well, and click the bell button, and give you an update to our newly uploaded videos. Alright, thank you so much for watching, guys. I love you all. Thank you. God bless.